Press sound. Good morning, Panginoong Diyos, Ama, Diyos, Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Lord, salamat po at muli ako inyong pinahintulutan na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa aking mga kapatid. Samot dalangin ko, Ama, gabayan nawa ko ng banal na Espiritu Santo sa pagpapahayag. Alam niyo naman po na ako'y walang nalalaman kung mananangan lamang ako sa aking sariling karunungan. Kaya samot dalangin ko, Ama, ang gabay ng Espiritu Santo mula sa simula hanggang sa matapos. Ganon din po, Ama, ang mga instrumento na aking ginagamit sa pagpapahayag na way patnubayan po ninyo at gabayan ng mula sa simula hanggang sa matapos. Inihiling ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na yung bugtong nanak. Salamat po, Lord. Good morning, brothers and sisters. Ako naman po si Brother Chito na muli maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan sa umagang ito. Or anong oras man kayo datnan ng mabuting balitang ito ng Panginoong Hesus. Ang ibabahagi ko po sa inyo, brothers and sisters, na mabuting balita ng Panginoong Hesus ay hahanguin po natin sa aklat ni Mateo, chapter 9, verse 9 hanggang 13. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo o tinatawag ding Levi. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at ang mga makasalanan. At sila'y nagkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Sa mabuting balitang ito, napakalinaw po, brothers and sisters, na dapat nating tularan ang ginawa ni Mateo na pagsunod sa Panginoong Hesus. Wala na siyang tanong-tanong, siya ay tumindig at sumunod sa Panginoon at naglingkod at kasama siya. Ganito rin sana ang gawin natin, brothers and sisters, sapagkat ito po ang halimbawa na iniwan ni Mateo sa atin, na kapag tayo'y tinawag na ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng mabuting balita ng kanyang salita, ay dapat tayo'y tumindig na at sumunod sa kanya, sapagkat napakahalaga po ng pagsunod sa Panginoong Hesus, sapagkat kung tayo'y mananatiling hiwalay sa kanya, ay wala po tayong magagawa. Ngunit kung tayo'y susunod sa kanya, tayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan at lalakad tayo sa liwanag
tingnan natin, brothers and sisters, sa aklat ni Juan chapter 8:12. Ang sabi po dito ng Panginoong Hesus, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Ayan po mga brothers and sisters, kung tayo po ay susunod sa Panginoong Hesus, susundin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang salita, tayo ay magkakaroon ng buhay, ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sapagkat wala na pong kadiliman kung tayo ay sumusunod sa Panginoong Hesus. Maliban na tayo ay sumunod sa Kanya, ay hindi po tayo magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, sapagkat ang Panginoong Hesus ang ilaw na nagbibigay buhay. Sa kanyang salita, dapat natin sundin ang kanyang iniwang mga halimbawa sa banal na kasulatang ito, sa Ebanghelyong ito natin tinunghayan ngayon, kung gaano kahalaga ang pagsunod. Hindi lamang pagsunod na susunod ka ng isang oras, pagkatapos ay give up ka na. Hindi po ganoon ang ibig sabihin ng tinutukoy ng Panginoong Hesus. Kailangan sumunod tayo ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At hindi po pwede na ang kalahati nakasunod sa Panginoon, ang kalahati ay hiwalay. Hindi po pwede tayo ng ganoon, sapagkat hindi po tayo magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. So tingnan natin, brothers and sisters, ano nga ba ang nararapat na pagsunod sa Panginoong Hesus. Tingnan natin sa Lucas, sa aklat ni Lucas, chapter 9, 59 hanggang 62. Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." So ito po yung mga bagay na hindi natin dapat gawin, na katulad nito na unang taong ito na sabi niya susunod siya, ngunit uuwi muna siya at ipapalibing niya yung kanyang ang namatay niyang ama. Ngunit ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sapagkat maliban po, brothers and sisters, na tayo'y sumunod ng taos-puso sa ating Panginoon, ay tayo po ay itinuturing na patay. Patay po tayo dahil sa ating mga kasalanan. Patay po tayo dahil sa ating mga pagsuway. Kaya po, yan po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Kung talagang gusto nating sumunod sa Kanya, sumunod tayo ng walang pag-aalinlangan.
Ganon din po yung isa, ang sinabi niya, ako uuwi muna at magpapaalam sa aking mga kasambahay. Ngunit ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Sinabi sa kanya ni Hesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Sapagkat kung tayo'y susunod sa Panginoon na maraming mga bagay na ating inaalala, hindi lang po ito ang ibig mong sabihin nito ay kung nagnanais tayong sumunod sa Panginoong Hesus, ay huwag na nating isipin yung mga bagay-bagay na makasanlibutan. Pagkos ang isipin natin ay ang mga bagay na makalangit, sapagkat ang Panginoong Hesus ay nagmula sa langit. At yun, doon siya nakatira sa langit. Kaya dapat nating pag-ukulan ng pansin yung mga bagay-bagay na makalangit. Yan po ang ibig sabihin niyan, sapagkat kung tayo'y lingon ng lingon, na tayo'y nag-aararo, ay hindi po tayo karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Sapagkat ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, bago tayo makapasok doon, kailangan ay tayo'y kadugod-dugod sa Kanya. So tingnan natin sa Efeso chapter 2 verse 6, 1 hanggang 6. Upang malaman po natin. Ayan po, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga ito. Naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo. Ayan po mga brothers and sisters, tayo'y binuhay kay Kristo. Sa pamagitan ng Panginoong Hesus, tayo'y muling nabuhay. Kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating paikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay, nakasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ayan po mga brothers and sisters, kung tayo'y susunod sa Panginoong Hesus ng buong puso, tayo'y kasama na papaupuin sa langit, doon sa Kanyang kinaroroonan, sapagkat yun ang hiniling niya sa Ama nung siya'y bago umakyat sa langit. So, hindi po ganon ang pagsunod sa Panginoong Hesus. Nasusunod tayo ngayon, bukas hindi na. Susunod sa pangalawa, sa ikatlong araw ay hindi na. Hindi po ganon. Kailangan kung susunod po tayo, ay sumunod tayo ng buong puso, ng buong katapatan.
sapagkat yun po ang kalugod-lugod sa Diyos. Kung talagang tayo'y binuhay ng muli, dapat susunod tayo sa Panginoong Hesus. So tingnan natin dito, brothers and sisters, sa aklat ng Colosas chapter 3, 1 hanggang 4. Ayan po ang sabi po dito. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panglupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ayan po mga brothers and sisters, kung tayo'y susunod ng may katapatan ng buong puso sa Panginoong Hesus, tayo'y bibigyan at bibigyan ng karangalan din ayon sa ating mga nagawa. Sapagkat yan po ang tatanggapin natin pagdating ng mga huling araw, karangalan, kung tayo'y mamumuhay ng matuwid. Sapagkat ang nais ng Diyos na tayo'y magpakabuti, sapagkat ayaw ng Diyos na tayo'y mamatay sa kasamaan. Kaya ang nais ng Diyos, tayo'y magbagong buhay. Talikdan natin ang ating mga pagkakasala at pagsisihan natin kung ano man yung mga nagawang nating kasalanan nung tayo'y nasa sanlibutan pa. Ganyan din po ang nangyari sa akin. I-share ko lamang po sa inyo, brothers and sisters, sapagkat ito talagang nangyari sa buhay ko noon. Nung ako'y nasa sanlibutan pa, wala nang paglagyan halos sa aking katawan ng karamdaman. Araw-araw akong dumadaing sa mga karamdamang yun. Dumudumi ako ng singlaki ng dumi ng kambing. At yung tiyan ko pagdating ng alas 10 ay lumalaki na parang tambol pagdating ng alas 10 ng umaga hanggang pataas yun hanggang hapon na, parang tambol yung tiyan ko. Wala nang paglagyan na mga karamdaman sa katawan ko. Halos lahat yata ng mga karamdaman ay nandito na sa katawan ko. Ngunit talagang napakabuti ng Diyos, sapagkat alam niya na hindi naman talaga ganun tayo, brothers and sisters, ganyan ang Diyos. Lagi siya nariyan, nakahanda laging naabutin ang ating kamay. Dumating ang araw na talagang tinawag na ako ng Diyos na halos mawala na yung aking bait at halos nawala na rin ang aking hininga. Siguro mga ilang seconds din yun, tanghaling mga hapon habang ako'y nagpapahinga. Nung time na yon, pagdating nung gabi, talagang nanikluhod ako at nagsisi at pinagsisihan yung aking mga nagawang kasalanan. Sapagkat kala lang natin, brothers and sisters, ay wala tayong nagagawang kasalanan. Marami tayo, sapagkat tayo'y likas na makasalanan. Maliban na tayo'y magbalik loob sa Diyos, tayo'y makasalanan, sapagkat sabi nga ng Diyos, walang matuwid, lahat nagkasala, lahat lumihis. Kaya kung nagmamayabang tayo na tayo'y walang kasalanan, brothers and sisters, tayo'y nagsisinungaling.
sapagkat simula't simula pa tayo'y makasalanan. Maliban na tayo'y magbalik loob at pagsisihan ang ating mga kasalanan at talikdan ang mga pagkakasala, ay hindi po tayo magkakaroon ng panibagong buhay. Ganyan po ang ginawa ko. Pinagsisihan ko. Habang tumutulo ang luha ko at kausap ko ang Diyos, nakikipag-usap ako, tumutulo ang luha ko. Ngunit habang tumutulo ang luha ko, ay pagaang naman ang pakiramdam ng aking katawan. Hanggang sa matapos ako makipag-usap sa Diyos, naramdaman ko ang gaang ng pakiramdam ng aking katawan. Hanggang pagdating ng kinabukasan, brothers and sisters, naramdaman ko na lang, pagtingin ko, napakaaliwalas ng pakiramdam ko. Parang yung 100 na daan na kalsada na masukal. Nung biglang inalis yung mga damo sa daanan, ay biglang umaliwalas at nakita yung daan. Ganyan ang nangyari sa akin, brothers and sisters. Nung kinabukasan, nakita ko ang tunay na daan patungo sa buhay na walang hanggan. At mula noon, talagang sumunod na ako. Although yung hindi, kasi nga sabi nga, nobody's perfect. Kasi nandyan lang po ang kalaban. Ngunit ang mahalaga po ay pinagsisikapan natin sa ating puso na talagang ma-overcome ang lahat. O hanggang ngayon, brothers and sisters, maayos at walang iniintindi. Walang problema nga iniintindi. Meron mang dumarating na mga pagsubok, nagpapasalamat sa Diyos at humihingi ng tulong lagi. Ganyan po ang ginagawa ko sapagkat hindi natin makakaya kung tayo'y aasahan lamang natin ang katawang lupang ito. Ngunit ang Diyos na andyan laging nakahandang tumulong, nakahandang abutin ang ating mga kamay upang tayo'y tulungan at iligtas. Lumapit lamang tayo sa Kanya at tumawag. At Siya ay lalapit sa atin. Ganyan po ang nangyari sa akin. So, ito po, ngayon ako'y nagpapahayag ng mabuting balita. Hindi po ito itinuro sa akin ng sinumang tao. Hindi ko po ito pinag-aralan kung saan. Kung hindi, ang nagturo sa akin ito ay ang banal na Espiritu. At natupad sa akin yung ang nangyari doon sa mga apostol noon na bumaba sa kanila. At natupad sa akin yung nandito sa John 14 na sinasabi ng Panginoong Hesus. Basahin po natin para malaman po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. At ganun nga po sa akin po natupad po. Ayan po ang sabi po ng Panginoong Hesus. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ayan po mga brothers and sisters, ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin, sapagkat ganyan din po ang sinabi dito sa aklat ni yung kaloob ng mga Espiritu.
Ito po ang kaloob. Kaya naniniwala po ako na talagang napakabuti ng Diyos sapagkat ito ang layunin niya, ang nais niya na ako'y makapagpahayag ng kanyang mabuting balita para sa ating mga kapatid. Ang sabi po dito ni Apostol San Pablo, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghayag na sumasakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa ay ipinagkaloob sa pamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos. So ito po ang nangyari sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo na sinugo ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayan po ang gumagabay sa akin sapagkat hindi naman ako marunong nito. Hindi ko naman ito dati alam. Ngunit bakit ngayon ako'y nakakapagpahayag na sapagkat natupad sa akin ang sinasabi dito. Ayan po. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamagitan ng Espiritu ang kakayahang makapagpahayag ng mga aral ng Diyos at sa isa'y ang kakayahan makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritong iyan ang nagkakaloob sa iba na malaking pananalig sa Diyos. Ayan po. So lahat ng ating nalalaman tungkol sa kaharian ng Diyos, ito po ay pinagkakaloob ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yan po ang sapagkat noon nalalaman ni Moises noon sa pamagitan ng mga tao, nalalaman noon sa pamagitan kay Moises yung mga utos ng Diyos, ng Panginoon. Ngunit ngayon, kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, yan po ang mangungusap sa atin. Kaya akala lang natin kasi ay hindi mahalaga ang pakinggan natin ang banal na Espiritu na siyang nangungusap sa atin. Ang sabi po dito, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y nagkasalo-salong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro? So tunghayan natin dito, brothers and sisters, sa aklat ni Lucas chapter 15, 1 hanggang 7. Narito po, kaya po nakikisalo ang Panginoong Hesus sa mga publikano at saka sa mga kasalanan. Tunghayan po natin dito. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 10 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa masumpungan. Hindi ba kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin ito?
Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. So napakahalaga po ng misyon ng Panginoong Hesus. Kaya po siya nakikipagsalamuha noon sa mga publikano. Ang mga publikano po kasi ito ay walang dinidiyos ito eh. At ang mga makasalanan, kaya nagsama-sama po sila na walang inikilalang Diyos. Ganon din po yung mga makasalanan na publikano. Sapagkat napakahalaga, sapagkat isa lamang na naliligaw na tupa or tao na magsisi at talikdan ng kanyang makasalanan, napakaraming anghel ng Diyos na magsasaya sa langit kung tayo'y matututong bumalik sa tamang daan. Hindi lamang yun, pati tayo masusumpungan natin ang tamang daan kung tayo'y lalakad at susunod sa Panginoong Hesus nang walang pag-aalinlangan, sapagkat yun ang pagsunod na nararapat nating gawin. Yung hindi tayo mag-aalinlangan, tayo'y mananalig at mananampalataya sa Panginoong Hesus, sapagkat siya ang nagligtas sa atin sa pamagitan ng kanyang buhay, na siya'y napako sa krus at namatay. Ang ikatlong araw, siya ay nabuhay ng muli upang maghari sa atin, na siya ang tagapagligtas, siya ang tagapangalaga. Siya yung pastol na sapagkat pasimula pa lamang yan po ang utos sa kanya ng Ama, sapagkat yun po ang pangako niya, pangako ng Ama sa mga tupa. Narito tingnan natin sa Mateo chapter 8, 18 hanggang 22. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya,